May matinding bibihirang sandstorm ang bumalot sa China. Mala-apocalyptic movie ang nangyari sa kanila. Ano na ang nangyayari sa China? Bakit tila puro kamalasan na lang ang nangyayari sa kanilang bansa? Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang mga footage na talagang naganap ito sa China. Pero bago tayo magpatuloy ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe sa video na ito. Napakalaking tulong na po yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po at ngayon simulan na natin. Noong April 11, isang napakalakas at hindi inaasahang bagyo ng hangin ang biglang tumama sa Beijing, Hubei Province at sa iba pang bahagi ng China. Kitang-kita sa mga kuhang video ng mga residente ang makakapal na ulap at alikabok na parang eksena sa isang disaster movie. Nahirapan ng mga motorista, nagkabuhol-buhol ang traffic at nagsiliparan ang mga tolda ng mga nagtitinda sa kalsada. Ang iba namay napilitang pumasok sa kanilang sasakyan para lang makaiwas sa panganib. Sabi ng isang netizen, "Grabe itong hangin, hindi na ako makadilat sa lakas. Pakinggan nyo, ramdam na sa Beijing." Alas 10 ng umaga noong April 11 tinamaan ng napakalakas na sandstorm ang Chongqing District sa Beijing. Hindi lang traffic sa lupa ang naapektuhan, pati ang biyahe sa ere. May video pa nga kung saan makikita ang isang eroplanong halos hindi makalipad dahil sa bugso ng hangin. Umuugong ang comment section. Akala ko katapusan ko na to. Pero hindi pa doon natapos ang delubyo. Pagsapit ng alas 2 ng madaling araw noong April 12, patuloy pa rin ang pananalasa ng hangin. Sa Sheicheng District, isang punong kahoy ang nabunot sa lakas at bumagsak sa ilang nakaparadang sasakyan. Sa ibang bahagi naman ng lungsod, literal na natuklap ang mga pader ng ilang gusali. Ang malalakas na hangin ay umabot sa sukdulan bandang alas 10 ng umaga. May mga pampublikong transportasyong nahinto at mga parke na pansamantalang isinara. Sa Chaoyang District, isang 50 taon ng punong palonya ang nabuwal at nadamay pa ang poste ng kuryente sa tabi nito. Ayon sa China Meteorological Administration, naglabas sila ng bihirang 5-level warning noong April 11. Sabay-sabay nababala para sa malalakas na hangin, ulan, yelo, buhawi at sandstorm. Mula Inner Mongolia hanggang Guangxi, halos buong China ang naapektuhan. Pagsapit ng April 12, tuloy-tuloy ang mga abiso. Orange warning para sa malalakas na hangin, yellow warning para sa thunderstorm at snowstorm, at blue warning para sa sandstorm. Bago pa man ito, noong April 10, naglabas na ng orange wind warning ang Beijing Meteorological Observatory, ang una sa loob ng 10 taon. Ayon sa pamantayan ng China, may 18 antas ang lakas ng hangin. Kapag level 8, kaya nitong magputol ng sanga ng puno. Level 10 naman ay tinatawag na gali, kayang bumuwal ng puno o magpasabog ng mga bubong. Level 11 hanggang 12, sobrang bihira ito sa lupa at malaki ang posibilidad na makapinsala sa mga gusali. Ayon pa sa mga eksperto, kung ang timbang mo ay mas mababa sa 130 pounds, posibleng tangayin ka ng hangin. Kaya payo nila, huwag nang lumabas ng bahay. Base sa ulat ng Chinese media, dulot ito ng malakas na malamig na hangin na dumaan sa North China mula April 11 hanggang 13. Malawak ang sakop ng bagyong ito at mahaba ang tinagal at sa ilang lugar inabot pa ng level 12 ang hangin. Sa Silyajuang, Hubei noong April 11, binayo ng hangin at ulan ang lugar. Umabot ang bilis ng hangin sa level 12 hanggang 13. Nagliparan ang mga basurahan, bumagsak ang mga arko sa mga shopping district at nawasak ang mga greenhouse farm. Pati mga halaman sa paso gumulong at nagkalat sa daan ang mga basura. Sa Dongshao, Hubei naman, naging dilaw ang langit sa dami ng buhangin. Parang end of the world daw ayon sa mga tao roon. Sabi ng isa, ito na ang pinakamalakas na hangin na naranasan ko sa kapatagan. Kahit hindi naman natangay ang mga bahay, sobrang lakas pa rin ng hangin. Pati nga ang off-road vehicle namin hindi tumigil sa pag-uga. Dito sa kapatagan, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong katinding hangin. Halos hindi ka makalakad ng maayos. Kaya ang mga tao nagsipagtakbuhan para lang makaligtas. Maging ang mga karatula sa kalsada at mga billboard naging delikado rin. Isang residente na nakatira sa ika-25 palapag ang nakakuha ng video habang umaalulong ang hangin sa labas ng kanilang bintana. Sabi nga niya, kahit pumikit ka't pakinggan lang ang tunog ng hangin, matatakot ka talaga. Sa Suzhou naman, literal na napunit ang buong bubong ng isang gusali. Sabi ng mga nakasaksi, parang yung baliw na sumisigaw ang tunog ng hangin. Pero hindi lang Beijing at Hubei ang tinamaan. Maging ang Henan at iba pang rehiyon apektado rin. May nagkwento mula sa Zhengzhou, Henan.
Habang nagbibisikleta ako, biglang bumagsak ang isang poste sa harap ko. Bandang 3:00 ng madaling araw noong April 12, ginising siya ng napakalakas na hangin. Nakuhanan niya ng video ang eksena. Nanginginig ang mga puno, nabasag ang salamin dahil sa presyon ng hangin, at ang chandelier nila sa loob ng bahay nagsasayaw sa ere. Isa pang residente sa Zenzo ang nakakuha ng footage mula sa mataas na gusali. Kita roon kung paano tinangay ng hangin ang panlabas na dingding ng isang building habang umaalulong sa background ang matinding hangin. Dahil sa hangin na umabot sa level 15, nabuwal ang malalaking puno sa lansangan. Sa mga kumalat na video online, makikita ang wasak na paligid sa iba't ibang bahagi ng Henan. Bandang 3:00 ng madaling araw, napinsala ng hangin ang libu-libong ektarya ng mga greenhouses ng Pakwan. Kahit gabi, sinubukan ng mga magsasaka na iligtas ang kanilang mga tanim, pero halos wala silang magawa. May nag-post pa ng video na may caption na, "Sinira ng hangin to ang mga pananim sa Zenzo. Ang dami ring tao ang hindi na nakatulog buong gabi." Isang netizen ang nagkwento, "Diyos ko, anong level na ba ng hangin to? Kagabi habang natutulog ako, parang gumagalaw yung buong building." Pagsapit ng umaga, pagtingin ko sa bintana, nakabulagta na lahat ng electric bike sa baba. Hindi ako lalabas ngayon. Sa timbang ko, baka tangayin ako at mapunta ako sa yakap ng kung sino. Tuloy-tuloy ang hagupit ng hangin sa Henan buong gabi at pag umaga na, pakiramdam daw ng ilan ay parang gumuho na ang langit. May mga nag-upload ng video ng kanilang bahay. Yung salamin ng bintana nila natanggal, may mga kubo sa gilid ng kalsada na napabagsak at yung mga bakod na kasing laki ng braso nayupi. Sa isa pang video, isang napakalaking puno ang makikitang nakahandusay sa kalsada sa Henan. Binuwal din ng hangin. Habang patuloy ang paghampas ng hangin, may nagsabi, "Grabe itong hangin to. Para talagang halimaw. Sa totoo lang, natatakot ako. Baka tangayin ako bigla kung hindi ako mag-iingat." Noong April 12, inanunsyo ng Henan Provincial Meteorological Bureau na mula 6:00 ng umaga ng April 11 hanggang 6:00 ng umaga ng April 12, karamihan sa mga lugar sa Henan ay nakaranas ng hanging may lakas na level 8 hanggang level 10. Sa ilang probinsya, pumalo ito hanggang level 13 at ang pinakamalakas na naitalang hangin ay umabot sa level 15. 40 istasyon ng panahon sa buong probinsya ang nagtala ng bagong record para sa ganitong panahon ng taon. Dahil sa bugso ng malamig na hangin mula sa Hilaga, naapektuhan din ng Wuhan at Hubei province. Kasama sa mga naranasan doon ang malalakas na ulan, hangin at pati na rin ang pagbagsak ng yelo na lubos na nakaapekto sa transportasyon at normal na pamumuhay ng mga tao. Noong hapon ng April 11, nagulat ang mga taga-Wuhan nang biglang dumilim ang paligid. Halos sabay-sabay kasing bumuhos ang ulan, lumakas ang hangin, kumidlat at bumagsak ang yelo. Binaha ang maraming kalsada, maraming sasakyan nang natrap sa tubig. Inilarawan ng Chinese media ang sitwasyong ito bilang historically rare. Sa sobrang tindi ng ulan, halos naging water city ang Wuhan. May mga kotse sa overpass na halos lumulutang na sa taas ng baha. Hindi gumana ang drainage system ng syudad, kaya nagalit ang mga tao. Maraming driver ang nagsabing palpak ang sistema at walang aksyon ang pamahalaan. Napakabilis bumaha dito sa Wuhan. Ilang oras lang na ulan, ganito na agad, pati tulay lubog. Kailangan ko nang lumusong para lang makauwi. Bakit ba ganito karami ang tubig dito sa ibabaw ng tulay? Sabi pa ng isa, pakiramdam ko lulutang na yung kotse namin. Ayon sa datos ng panahon, nakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan ang Wuhan noong araw na yon. Sa ilang bahagi naman ng Jiangxia, bumagsak ang ulan at yelo na may sukat na 1 hanggang 2 milimetro. Sa Caen, sa hilagang kanlurang bahagi ng Jiangxia, naitala ang pinakabuong buhos ng ulan mula 30 hanggang 50 milimetro. Kahit maliit lang ang yelong bumagsak, matindi pa rin ang abala na idinulot nito sa transportasyon sa buong Wuhan bandang 4:30 ng hapon. Sa gitna ng matinding ulan at pagbagsak ng yelo, naapektuhan din ng ilang tren sa Honggongo Railway Station. Naantala ang mga biyahe. Ayon sa mga staff, napilitang bumagal ang takbo ng mga high-speed train sa kahabaan ng Hani Railway Line dahil sa lakas ng ulan at hangin. Hindi rin nakaligtas ang Wuhan-Tanho Airport bandang 2:00 ng hapon na itala ang 33 flights na na-delay at 7 ang kinansela. Sa social media, kumalat ang mga video mula sa Hubei province. Isa sa mga kuha, makikita ang makapal na hamog sa pagitan ng mga gusali. Sobrang baba ng visibility na parabang ang ulan ay sinasabayang hagupitin ng hangin. Noong April 11, isang video rin ang lumabas kung saan makikita ang mga estudyante sa isang paaralan sa Hubei na nagkaklase nang biglang bumasag ang hangin sa mga bintana.
Nagtilian ng mga estudyante habang nagpapasok ang hangin sa classroom, parang eksena sa pelikula. Sa Hanggong area, parehong insidente ang nangyari. Umulan ng yelo, bumagsak ang malakas na ulan at nabasag din ang mga bintana ng isa pang paaralan dahil sa lakas ng hangin. Isang vlogger mula Tanmen ang nagbahagi ng karanasan. Matapos ihatid ang anak ng alas 6 ng umaga, pag-uwi niya at pagbukas ng pinto, parang gumuho raw ang langit. Tumilapon ang mga pinto sa balcony at nagkagulo ang buong bahay dahil sa lakas ng hangin. Pero hindi lang Hubei ang pinuruhan. Lumawak pa lalo ang sakop ng bagyong hangin. Sa parehong araw, sinalanta rin ang Hanzhou at Zhejiang province ng hanging umabot sa level 13. Biglang dumilim ang kalangitan at sa West Lake naging parang dagat ang tubig kaya agad sinuspinde ang lahat ng biyahe ng bangka. Noong April 10, sinalubong naman ng malalaking tipak ng yelo ang Nanjing sa Jiangsu province. Napasigaw ang mga residente. Grabe ang lalaki ng yelo. Nakakatakot, anong nangyayari? Sa April 11, Hui City sa Guizhou province ang isa sa pinakamatinding tinamaan. Tumama ng sabay-sabay ang malalakas na hangin, thunderstorm at yelo. Sa mga video makikita ang walang tigil na pagbagsak ng yelo na parang niebe habang umiihip ang mabagsik na hangin. Sa sobrang lakas, ang iba na nakasakay sa tricycle ay literal na natumba. Nagkaroon ng panik. Sa isang restaurant sa Guiyang, kasalukuyang kumakain ang mga tao nang biglang dumating ang buhawi. Nagkagulo, nagsisigawan at nagsitakbuhan ang mga customer. Sa mga lansangan nabuwal ang mga puno at napapailing na lang ang mga tao. Sabi nila, ito na ang pinakamalakas na ulan na naranasan ng Guay. Hindi rin pinalampas ng kalikasan ng Guangdong province sa southern China. Isang residente mula Dong'an City ang nagkwento na tinamaan sila ng napakalakas na ulan at hangin, sabay pa ng makapal na ulap sa kalangitan. Maging ang Guangzhou, hindi rin ligtas sa matinding storm na tumama sa northern part ng Guangdong. Bandang alas 12 ng tanghali noong April 12, binayo ang Yinggo City ng matinding ulan at hangin. Sobrang bilis ng galaw ng bagyo, para bang walang babala. Ang kakaibang bagyong ito ng hangin ay unang lumitaw sa bandang hilaga ng bansa. Bilang kabisera ng China, binigyan ng espesyal na atensyon ng Communist Party ang Beijing. Agad nagdeklara ang mga opisyal ng wartime state para matiyak ang kaligtasan ng mga pinakamataas na leader ng CCP. Ayon sa Beijing Daily, mula umaga hanggang tanghali ng April 11, umabot na sa level 9 hanggang 10 ang bilis ng hangin sa Western Inner Mongolia at ilang bahagi ng Gansu Province. Pagsapit ng tanghali ng April 11, umabot na ang unahang bugso ng level 8 na hangin sa border ng Northern Shanxi, Central Inner Mongolia at Northwestern Hubei. Sa Daong, Shanxi, naitala ang level 8 wind bandang alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Zhoushan, biglang lumakas pa ang hangin bandang alas 8 ng gabi at inaasahan ng mararanasan ang mas matinding hangin sa Beijing mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. At gaya ng inaasahan, ilang bahagi ng Beijing ang binayo ng bugso ng hangin na lumampas pa sa level 8. Sa mga bulubunduking lugar umabot pa ito sa level 13. Gabi na pero hindi pa rin tumitigil ang kulog, kidlat at hanging may kasamang ulan, kaya't lalong lumala ang tensyon. Dahil dito nagsimula ng mag-panic buying ang mga tao. Noong umaga ng April 11 may nagpost na sobrang sikip sa supermarket sa Beijing at halos ubos na ang mga gulay. Sa mga kuha sa social media, kita mong halos walang natira sa mga estante. Ang mga talong at ilang pirasong sili na lang ang naiwan. May isang netizen ang nagsabi, "Kakauwi ko lang mula sa supermarket dito sa baba. Wala pang ang hangin pero ubos na agad ang mga gulay. Talong at kaunting sili na lang ang natira." Marami sa mga taga-Beijing mula pa noong April 10 ay naguunahan ng pumunta sa mga pamilihan para mag-imbak ng pagkain at gamit. May mga nagbiro pa. Kung hindi mo alam ang totoo, iisipin mong magla-lockdown na naman ang lungsod. Isa pang residente ang nagkwento, "Grabe yung hangin ngayon. Kahit hindi naman kami masyadong kinakabahan, halata pa rin na nag-iingat ang lahat. Pumunta ako sa supermarket at wow, ubos na halos lahat ng gulay. Mas marami pa ang tao ngayon kaysa karaniwan. Pati sa palengke malapit sa bahay niya, na karaniwang bukas hanggang alauna ng hapon ay halos wala nang mabili noong alas 9 pa lang ng umaga. Konting-konti na lang ang natira. Halatang seryoso ang mga tao ngayon." Tapos, isang vlog ang kumalat kung saan maririnig ang may-ari ng bahay na nagmamadali. Ayan na talaga. Lagi nyo akong sinasabing OA pero hindi ako nagbibiro. Tignan nyo to. Bilis, kunin ang kotse, ang mga bata, pati yung mga biik, itali lahat ng kailangan itali, itago ang kailangang itago.
May isa ring video na nagpapakita ng mga nakahandusay na electric bike sa kalsada. Pero sa closer look, napansin ng uploader na hindi ito dahil tinumba ng hangin, kundi sinadyang ihiga ang mga ito para hindi tangayin. Paglabas niya mula sa bahay ng kliyente, sabi niya, nakita ko lahat ng e-bike nakabagsak. Pero nung tiningnan ko, maayos silang nakaayos. Pinahiga talaga ng maaga para hindi liparin ng hangin. Ang galing! Dapat umuwi na rin ako. Sobrang delikado kung maglalakad pa ako ngayon. Kitang-kita sa kilos ng mga tao na naging alerto ang buong Beijing. May nag-comment pa na vlogger, ganito kahanda ang mga taga-Beijing sa harap ng matinding hangin. Pati yung mga protective barrier sa kalsada, tinanggal na agad. Para sa mga taga-Beijing, hindi lang simpleng bagyo ng hangin ang kinaharap nila. Parang buong lungsod ay naghanda na para sa isang sakuna. Pati ang mga manhole cover, pinatungan na ng mga bigat para dili pa rin. Ang mga basurahan, tinatali na rin. Pero ang mga gulay sa supermarket, ubos, wala na. Parang nagka-famine, hindi lang bagyo. Lahat ng gulay nawala, wala na kayong mahahanap, sabi ng isang netizen. Ewan ko kung anong dala ng hangin bukas pero tiyak ko, hindi na gulay yan. Punong-puno ang mga palengke. Lahat nag-uunahan bumili ng gulay at pagkain. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming tao dahil lang sa isang bagyo ng hangin. Kwento pa ng isa. May ilan namang hindi na sumabay sa panic buying pero aminado, nababahala rin sila. Nakita kong wala ng laman ang mga tindahan online pero okay pa stock ko sa bahay. Kayo na lang ang pumila. Ako, dito na lang. May mga sobrang praning na baka tangayin ng hangin ang kanilang sasakyan kaya pinuno nila ito ng 200 kilo ng tubig para hindi galawin ng bugso ng hangin. Isang vlogger ang nagpost sa Weibo. Buong Beijing parang naghihintay sa dumating na hangin. Bago pa dumating ang bagyo parang may bumalot na tensyon sa lungsod. Maalinsangan ng hangin, may dalang alikabok at lumilipad na balahibo ng mga puno. Laganap ang kaba. Nagkalat ang mga babala. Kanselado ang mga event. Isinara ang mga paaralan. Pati ang trabaho, ginawang work from home. Maaga ang uwian. Lahat nagmamadaling makauwi. Sa supermarket, siksikan. Online stores sold out. Nakalak ang mga pintuan at bintana. Sa group chats, puro tips kung paano makakaiwas sa peligrong dulot ng hangin. Ang buong Beijing parang muling nabalot ng takot, parang bumalik sa panahon ng pandemya. Nung una, dala-dala ko pa yung mga grocery ko pa uwi. Pagdating ko sa bahay, boom, lockdown agad. Ganito ulit ang pakiramdam ngayon, ani pa ng vlogger. Mula April 12 hanggang 14, unti-unting humina ang bagyo sa Beijing. Pero bago pa ito humupa, ilang flights sa capital airport ang na-delay o nakansela. Pati ang 2025 Beijing Yijuang Humanoid Robot Half Marathon na dapat sana'y gaganapin sa April 13 ay ipinagpaliban at inilipat sa April 19. Ang buong sakop ng bagyong ito, mula Hilaga hanggang timog ng China, ay itinuturing na napakabihira. Sa southern regions gaya ng Sichuan Basin at Jingnan, bihira ang ganitong lakas ng hangin. Sa north naman sa Inner Mongolia, napabagsak ng hangin ang mga puno at pader at ilang tao ang nasaktan. Sa Shanghai noong April 11, bigla ang nagkaroon ng matinding ulan, kidlat at hangin na umabot sa level 8 hanggang 10. Dahil sa malamig na hanging pumasok, bumagsak ang temperatura sa minimum na 10 degrees Celsius pagsapit ng April 12. Sa Anhui Province, binayo ng malalakas na ulan ang Hubei sa southern regions, habang sa Dawei ay bumagsak ang mga tipak ng yelo na may sukat hanggang 2 sentimetro. Dahil dito, pansamantalang isinara ang Hian Expressway at ilang high-speed trains sa Hubei Southern Station ang na-delay. Sa Guangdong naman nakaranas ng biglaang pagbagsak ng yelo sa ilang lugar tulad ng Longgang at Pingshan sa Shenzhen. Agad namang sinuspinde ng Guangzhou Railway Group ang biyahe ng mga tren papuntang Chengdu, Songtao at iba pang destinasyon. Sa mga nakaraang araw, sunod-sunod ang naiulat na kakaibang pangyayari sa China. Sandstorm, snowstorm, malalakas na ulan, lindol, pagkalat ng mga sakit at mga pambihirang tanawin. Tulad ng maraming araw sa langit, dugong pulang kalangitan at pamumulaklak ng kawayan. Sa tradisyonal na paniniwala ng mga Tsino, ang ganitong mga senyales ay madalas itinuturing na babala na may malalaking pagbabago o kaguluhang darating. Sa iba, ito'y tinitingnan bilang posibleng hudyat ng pagpalit ng pamahalaan. Ayon sa mga opisyal na ulat, umabot sa 148 kilometers per hour ang bilis ng hangin sa ilang bahagi ng northern China, kabilang ang Inner Mongolia. Ito ang isa sa mga pinakamalalakas na naitalang hangin sa loob ng mahigit 75 taon. Ang sanhi ay isang napakalamig na air mass mula sa Mongolia na bumaba patungong timog, bumangga sa mas mainit na hangin.
at nagdulot ng malakas na atmospheric instability. Dahil dito mabilis na nabuo ang matinding convective winds na tila bagyo sa lakas. Sa buong Beijing, mahigit 700 na mga puno ang nabuwal ng bugso ng hangin. Marami sa mga punong ito ay tumama sa mga sasakyan, kable ng kuryente at ilang lumang estruktura. Ang mga awtoridad ay kinailangang rumesponde agad upang alisin ang mga bumagsak na puno sa mga pangunahing kalsada. Nagdulot ito ng matinding pagsisikip ng trapiko sa ilang bahagi ng lungsod. Dahil sa panganib ng low visibility at hangin na maihahambing sa typhoon, kinansela ang halos 700 flight sa Beijing Capital International Airport at Daxing International Airport. Marami ring incoming flights ang na-divert patungo sa mga alternatibong paliparan. Apektado rin ang mga kargamento at logistics operations na nagdulot ng pagkaantala sa mga negosyo at online shopping deliveries. Isinara ng pamahalaang lungsod ng Beijing ang 336 na pampublikong parke at mga pasyalan bilang hakbang pangkaligtasan. Kabilang dito ang Forbidden City, Temple of Heaven, Summer Palace at ilang mga nature reserves. Ang mga outdoor tourist attractions ay pansamantalang isinara upang maiwasan ang anumang aksidente habang nananalasa ang malakas na hangin at ulan. Isa sa mga inaabangang event noong April 13, ang 2025 Beijing Yizhuang Humanoid Robot Half Marathon ay kinansela at inilipat sa April 19. Dito sana makikitang magkarera ang mga humanoid robots kasama ang mga tao bilang bahagi ng pagpapakita ng China sa kanilang AI at robotics advancement. Ngunit dahil sa panganib ng panahon, hindi na ito itinuloy sa orihinal na petsa. Naglabas ng anunsyo ang ilang distrito ng Beijing na isasara ang mga paaralan at irerekomenda ang remote work setup sa mga kumpanya. Ang mga paaralan sa Chaoyang, Haidian at Dongcheng ay nagsuspinde ng klase mula April 11 hanggang April 13. Marami ring opisina ang nagpa-work from home setup para makaiwas sa panganib ng paglabas. Unti-unting bumagal ang hangin at bumuti ang lagay ng panahon pagdating ng April 14. Ngunit naiwan nito ang mga bakas ng pinsala, gumuhong bubong, basag na bintana, bumagsak na billboard signs at baha sa mabababang lugar. May mga lugar na umabot sa 3 hanggang 5 araw ang pagbabalik ng serbisyo ng kuryente. Hindi lang sa eroplano kundi pati sa mga tren na apektuhan. Ang ilang high-speed rail operations sa northern at central China ay pansamantalang inantala. Kasama rito ang mga ruta papuntang Xi'an, Wuhan, Shijiazhuang at Taiwan. Sa ilang estasyon nagsiksikan ang mga pasahero sa loob ng mga waiting areas habang naghihintay ng malinaw na ulat sa kanilang biyahe. Sa southern China, kabilang ang mga probinsya ng Sichuan, Guangxi at Guangdong, nakaranas din ng hindi pangkaraniwang mga fenomena. Sa ilang bahagi bumagsak ang yelo na may sukat na 2 sentimetro. Sa iba naman nakita ang rare weather visuals tulad ng red skies, tinatawag ng ilan na blood sky, at ang paglitaw ng sun halos o tila 3 araw sa langit. Sa tradisyonal na paniniwala ng maraming Tsino, ang sabay-sabay na paglitaw ng mga matinding natural na fenomena gaya ng lindol, buhawi, sandstorm, red sky at rare plant blooming ay tanda ng malalaking pagbabago sa lipunan. Sa social media may mga nagsasabi na baka ito raw ay indikasyon ng krisis o pagbagsak ng isang rehimen. Ang mga ganitong paniniwala ay karaniwan sa Chinese history tuwing may mga kakaibang pangyayari sa kalikasan.